Good news mga kabayan, panlaban natin sa mananakop na bansa tinututukan ngayon ng hukbong himpapoy ng Pilipinas. Attack o kamikaze drone, sinubukan ng paliparin at maghulog ng pampasabog. Kudos sa Philippine Air Force kung saan nakatuon sila ngayon sa paggawa ng mga drone na made in Philippines. Israel Commandos at Israel Navy nagtulungan upang supilin na makapasok sa kalupaan ng Israel ang mga miyembro ng Hamas. Amerika, iginawad na sa isang kontraktor ang pag-upgrade ng Philippine Naval Base sa Palawan. Isang dayuhang kontraktor ang Ace Builders Incorporated ang magdidisenyo at gagawa ng naval detachment sa Oyster Bay sa Western Palawan na may halagang humigit kumulang 55 milyong peso. President Trump kinumpirma ang pagpapadala ng nuclear attack submarine sa katubigan ng Russia. Dagdag pa dito, inihayag ng Pangulo ng Amerika na nasa 25 taon ang agwat ng teknolohiya ng mga submarine ng Amerika kaysa Russia at China. We're 25 years ahead of Russia and China in submarines. Russia's actually second in submarines. China's third, but they're coming up. Sa unang pagkakataon, ipinakita ng Philippine Air Force ang kanilang ginawang mga pagsubok sa kanilang mga nilikang attack drone sa pamamagitan ng flight test at maging sa paghulog ng payloads. Ito sa isang target. Ang ganitong mga sistema ngayon ang patok na patok sa modernong digmaan. Di lamang sa opensa kundi maging sa depensa upang maprotektahan ng Armed Forces of the Philippines ang ating kalupaan. Kapag napunduhan ito ng maayos ng gobyerno, mas high-tech pa ang kayang gawin ng ating mga sundalo. In every mission, innovation fuels trip. In every breakthrough, resilience takes flight. We are the Air Force Research and Development Center, the driving force behind the Philippine Air Force innovation. At AFRDC, we transform ideas into solutions, harnessing indigenous materials and advanced technology. Beyond fabrication, we develop projects that embody the future of the Air Force, resilient, adaptive, and self-reliant. The Drone Ordnance Inflictors, the first locally made fixed-wing and rotary-wing loitering munitions. Super good news mga kabayan! Pentagon, inaward na sa kontraktor ang pag-upgrade ng Philippine Naval Base sa Palawan na malapit sa West Philippine Sea. Huwag kayong mag-alala mga kabayan dahil ang kontraktor na gagawa ay hindi mula dito. Ito ay isang Mexico base, ang Ace Builders Incorporated. Noong nakaraang linggo lamang na award ang nasabing kontrata na nagkakahalaga ng $975,000 o humigit kumulang 55 million peso para sa design and build project para sa mga small boat maintenance facility sa Naval Detachment's Oyster Bay sa Western Palawan. Ito ay pera ng Amerika, hindi ito utang. Kaya malaking bagay ito para sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines at sa ating mga Pilipino na gumagastos ang Amerika upang matulungan ang militar ng Pilipinas. Ang nasabing proyekto ay upang suportahan din ang mga ibinigay ng Amerika na 5 unmanned surface vessel sa hukbong dagat ng Pilipinas at ang 2 dating mga Cyclone class patrol na kasalukuyang nakadeploy sa Palawan. Ginawa ito ng Amerika upang tulungan ang Pilipinas sa mga misyon ito sa West Philippine Sea at labanan ang paulit-ulit na panghihimasok ng mga barko ng China sa exclusive economic zone ng ating bansa. Sa ibang balita naman, sa Israel naman sinubukang pumuslit ng mga Hamas sa karagatan pero wasak ang kanilang speedboat na sinasakyan at isa-isa silang tinugis at niratrat ng Israel Commandos at Israel Navy. Aktual na video, panoorin.
Kinumpirma naman ni President Trump sa isang pahayag na totoong nagpadala ito ng isang nuclear attack submarine sa baybayin ng Russia. Dagdag pa ni President Trump na ang submarinong ito ay ang pinaka nakakamatay na armas na kanilang nilikha. Ipinamalas din ni President Trump na ang mga US nuclear submarine ay imposibleng madetect dahil 25 taon na lamang ang Estados Unidos sa larangan ng mga submarino sa Russia at maging sa China. We were a little bit threatened by Russia recently, and I sent a submarine, nuclear submarine, the most lethal weapon ever made. Number one, you can't detect it. There's no way. We're 25 years ahead of Russia and China in submarines. Russia's actually second in submarines. China's third, but they're coming up. Together over the next few years, we're going to make our military stronger, tougher, faster, fiercer, and more powerful than it has ever been before. I rebuilt our nuclear, as you probably know, but we'll upgrade that also and just hope we never have to use it. We have to hope we never have to use it because the power of that is so incredible. But it's something we don't ever want to even have to think about. But when somebody mentions it, that submarine started immediately thereafter. And it's just lurking, but I'm sure we're not going to have to use it. But it's an amazing, it's undetectable, totally. Ours is, theirs isn't. Theirs are totally detectable. We can detect them easily. We go right to the spot. But we have genius apparatus that doesn't allow detection. It doesn't allow detection at all by anybody above water or below water. It's incredible. We're way ahead of everybody in that and other things. Laban Pinas.